Good day everyone, this is Edford Duque from EMD Wheels, and today's video natin mag-release tayo ng Honda BR-V 1.5 SCVT and Lunar Silver. Tara guys, check muna natin yung unit. So guys, ito na yung unit natin, habol natin ng March. So pero may for release pa tayo na isa pang Honda BR-V, habol din ng March. So ngayon is April 3, bayad na sila. So ngayon lang nila kukunin yung unit. And check muna natin. So Lunar Silver, ang ganda ng kulay na napili nila. Isa sa pinaka gusto kong kulay sa Honda BR-V. So naka-ceramic siya, yan oh. Sobra, di ba? Sobrang kintab. Ayan, check nyo guys. So, sobrang kintab, walang hair scratch na makikita kahit isa. So yan. So chrome grills, all LED, matte black. So ang maganda pa sa Honda BR-V, yung mga yung mga matte black na yan, diba? Hindi ko complement dun sa mga sa body. So yan yung mga matte black na yan, dahil makikita nyo na yan. So parang nagpapamacho. 17 inches na mags, disc brake and drum brake sa likod. Power siya, adjustment. So hindi pa power yung pinaka fold natin. So yan, diba, yung bubong. Next, may roof rail. So SUV category siya, compact SUV. So sa loob, papatanggal ng kliyente later. So gusto lang muna nila makita naka-plastic. So yan kitang-kita, hindi bugbog na bugbog yung plastic. So napakasariwa ng nire-release natin. So kumuha din siya ng door visor, nagpa-savvy rust proofing din siya. So yan, nakikita nyo, naka-savvy rust proof, diba? Swabe. So yan, bagong-bago, mukhang di pa nababasa. Yan, tingnan nyo, parang di pa naupuan yung upuan. Ceiling sa likod, yan, naka-plastic pa. Savvy rust proofing. So naka-undercoat. So kumuha ng undercoat yung kliyente, tapos nagpa-ceramic coating. So maganda dito, bumili yung kliyente ng tonneau cover, pero advise natin siya na lagyan. Kasi pag wala kayong tonneau cover, especially for Honda BR-V 1.5S variant, there's no tonneau cover. So hindi available ang tonneau cover. It's only available for V and VX variant. So for S variant, yun, additional siya. So may makukuha na naman tayo. So tatanong natin yung kliyente. So kung kukuha kayo ng Honda BR-V, yan, may camera na rin siya, pero maganda rin kung gusto niyo magpakabit ng back sensor. So yun lang. So yun, sa side na to, so far okay naman okay na okay, sobrang linis. Mukhang nalinis, kakalinis lang to ngayon. Hindi rin siya masyadong maalikabok, pero mamaya pag na-release natin, actually nakapag-sign na yung kliyente natin. Nag-sign na sila, and for routing na, inabutan lang tayo ng ng break time. So ito yung diba? Ito yung sobrang sariwa ng ilan kaya yung mileage nito. Check natin yung mileage guys. Mileage, buksan natin yung panel, gauge. Honda BR-V. Wow, 11 lang. So 11 lang yung guys, tinatakbo. It's naka-tint lang, okay naman yung tint. Kita naman agad natin kung may mga bubbles. So mukhang goods na goods naman. Malalaman nyo agad kung may bubbles guys pagka chinek nyo. Makikita nyo agad. Yan, nag-start na rin yung alikabok dahil medyo along highway lang naman tayo dito sa Honda Pasig. So yun guys, nakapag-sign na yung kliyente natin. Si Sir Nesty J and kay Ma'am Ed, nakapag-sign naman na sila. So nabutan lang tayo ng lunch break. So after the lunch break, for routing na, payments done na, and sa signing ng documents already done na. So wala na tayong gagawin kundi pakita natin yung unit and endorse natin yung unit at the same time explain na natin, demo na natin. So samahan nyo guys, saglit na lang to, tapos papacheck na natin yung unit sa kliyente.
So normal lang naman siyang ano. Ayan. Tara. So ito yung kakabit natin ngayon sir. So pahabol natin AVT na back sensor. Hindi namin na-alok eh, no? Dapat, ayun sir. So wala nang splicing. Diretso na yan dito. May sarili naman siya. So yan si Mark. Yung nakapogi natin ano. Sir, una nating gagawin, check muna natin yung exterior niya. So nagpa-ceramic kay sir, no? Tapos nagpa-undercoat. So sa undercoat sir, di natin match-check lang. Pero dito may masisilip tayo sir. So yan sir, check muna natin. Unahan. So kita mo sir yan. Alikabok sir dahil nasa kalsada tayo sir eh. Pero may kita mo sir, walang hair scratch yan. Okay. Sobrang kintab. So ikot lang tayo sir, check mo lang kung may mga dent or gasgas. Pero ito naman sir ang ina-assure namin sa kliyente. Before kasi ceramic, check muna sir. Chine-check muna, mini-make sure muna sir na walang gasgas. Kasi once na may gasgas, cancel agad sir yung ceramic. Tapos hindi na namin mare-release naman din kasi yun sir. So ngayon sir, ang kinagandahan kasi dito sir sa procedure na to, may time kayo para i-check yung unit. So if ever, kasi pwede mong hindi rin naman tanggapin yung unit kung may damage. So yun yung pinaka-reason sir kung bakit kailangan namin pakita sir. So sir, ito sa bubong, akit ka na dito sir. Baka mamaya may tinatago, di ba? Yan. Maliit yung kliyente mo. Di sir, ano talaga, kahit ako tumutungtong din talaga ako dyan sir dahil hindi ko rin kita hanggang dun eh. Yan sir, door visor to follow sir. So yung mags natin sir, 17 inches sir, may mga green, may green tsaka may check yan sir. So pag may mga, yan sir, katulad yan, may mga green na ganyan, so may mga quality check pero natatanggal naman yan sir over time. So yan, dito pala sir yung Savvy Rust Proof, yan makikita mo sir yan. So makikita mo Savvy Rust Proofing. Ayan, tapos sige sir, ikot tayo dito. Sir, yung plastic tatanggalin natin sir, no? Tanggalin natin. So ito, babao muna sir. Sir, to no cover. Usap tayo sa to no cover. So yan, sa likod, check lang natin kung may gasgas or may dent. Yan. So ito sir, naka-Savvy Rust Proof tayo. Sir, ang maganda sa may ano natin, maganda sa back sensor natin, dito yan binubutasan. So hindi siya pansin na may back sensor kasi. Actually sir, pagdating sa V variant and VX variant, stock kasi nila yun na may back sensor eh. Pero 2i lang yun. Tapos dito pa rin naman yung nakakabit. So pag nakita yan sir, pang original din talaga. Actually, original din naman to sir. Hindi lang siya Honda pero AVT. Yung AVT kasi sir, kilala talaga sa mga security accessories ng kotse. So yan, yung tools natin sir, ito. So binaklas lang sir kasi paggagapangin yung wiring dito. So yan. Plastic sir, baklasin na lang natin mamaya. Sir dito. Sige sir, okay na sir. Oh, kasi ani ni Mark. So yan oh, kita mo sir, sobrang kintab. So maganda kasi diyan sir, hindi siya basta-basta nagagasgasan. Hindi siya basta-basta na yung hair scratch. Tapos actually sir, ang unang kung magasgasan man siya, ang unang nagagasgasan yung ceramic, hindi yung top coat natin. Kasi once na binaf ulit yan sir, yung ceramic para siyang additional top coat eh. So yan, wala naman tama. Actually inikutan ko naman sir. Ang tint natin sir, wag mo munang ibababa, pero sobrang ganda ng pagkakagawa ng tint natin, wala siyang bubbles. So to sir, plastic, babaklasin na lang natin sir. One touch tumble siya sir, yan, ganyan po. Yan. Ilang taon yung bunso mo sir? Ano? Ilang taon na yung bunso? 8. So hindi na siya nagka-car seat pa ba siya or Hindi na sir. Ganyan sir. So yan sir, yung dito yung ano natin, yung sa may second row ano natin, vent natin sir, yun, may on off and 1 2 3. Tapos may charger din po dito. Yan. So sa engine, check natin sir. Sir, pahawak lang. Congrats sir. Finally, nakakuha na natin. Sir, yung engine natin sir, baba lang namin dito. Sir, dito bukas.
Kaliwa lang po. Kaliwa. So yun, ang engine natin sir 1.5 inline 4 siya. So yan, for cylinder, for spark plugs, nandito yung dipstick natin sir, oil cap, ABS natin sir, one serpentine belt lang tayo sir. Tapos dito sir, yung sa may, ito lang naman lagi natin i-check sir, sa ngayon ha, ito. Maganda ikarga mo dyan sir, Honda lang. So mura lang naman sir ang mga coolant natin sir, nasa around 200 plus lang naman. So sa ngayon sir, acceptable pa naman siya. Ayun sir, so yung nasa gitna, yung gitnang linya sir. Okay sir, yung gitnang linya, yun yung full. So hindi siya puno dapat hanggang cup. Yun lang sir, yung gitna na yan, full siya diba? Tapos yung pinakababang linya. So yung coolant mo ngayon sir, medyo above sa taas, diba? Pagdating sa first 1,000 sir, hihigo pa kasi sir. So pagka ano mo yan sir, pagka binahe mo na yan, bababa pa yung kulang. Pero hindi naman siya mauubos. So ngayon, pagdating sa first 1,000, yan yung sasabihin sa inyo, sir, kakargahan lang natin. So tatap up lang tayo, bibili lang kayo ng, doon sa sir, sa may parts ng kulang, tapos tatap lang dyan sir. So dito sir, check mo lang every time na dapat malamig lang yung engine, or kung wala kang time naman, 30 minutes na sir pag ni-off mo. Check mo dito sir, yan. May dalawang linya sir. Yan, sa dalawang linya na yan, either nasa gitna siya or nasa taas. Huwag lang aapaw sir. Yan yung linya na yun. Ito sir, yung may parang black. Ito. Yan parang may uka sir. Okay. Yan yung linya niya. Yan. So may pagka binuksan yung aircon sir, makikita mo may tubig dito, nagdi-drip yan, tapos may drip din dun sa ano. Sa una natin sir. Sir, sa maintenance natin sir, good news sir, syempre since nag-down ka na agad by March, may free tayo na 1 year PMS. Libre sir yung change oil na nun. So sa 1 year mo, una nating maintenance sir is 1,000. After 1,000 or first month, next mo sir is 6 months or 10,000, whichever comes first. So every 6 months, so malamang after 1,000, bilang nga ba ng 6 na buwan pa? Sir, 5 months na lang sir para magsi 6 months. Change oil na. So first 1,000 sir, more on under chassis tightening, kung may mga kailangan i-calibrate, kailangan i-adjust sir. Sasabihin mo na eh. Sasabihin ko na habang nagdadrive ka, sir, medyo parang yung preno ganito. Sir, medyo parang may naririnig ako sa pangilalim. So may mga kailangan yan sir i-adjust. Kasi lalo na sir, for example, yung mga pangilalim natin, normally yung mga bushing kasi sir, rubber yan, di ba? So habang tumatakbo yan, natatagtag, kailangan pa siya higpitan. So yan yung mga ginagawa ng mga service advisor natin. Iaangat siya, i-check yung under chassis, hihigpitan lahat ng pwedeng higpitan. So wala siyang any pag mag-change sa mga fluids like yung mga transmission fluid natin, oil engine fluid, pinapalitan sir. So yun sir, every 6 months, so malamang di mo naman malalagpasan yung 10,000 lagi dahil pag nasa abroad ka, lagi ng mga ano. First 1,000 or every 6 months, next every 6 months or 10,000. Yun na yung isipin mo sir, every 6 months. So yung unang taon mo sir, dalawang change oil mo, libre na yun. Next sir, yung warranty natin sir, sa warranty ng kotse natin sir, 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. So wala ka pang 100,000, nakatatlong taon ka na, wala na sir yung warranty. And then sa warranty kasi natin sir, hindi lahat ng buong kotse covered ng warranty natin. Na-explain na nga ni Tito. Yes sir, di ba? Yung mga consumables, yung mga bulb ng ilaw, spark plugs, mga fluids, gulong, yung gulong sir, case to case basis depende. So kunwari kung may factory defect talaga sir, kasama sa warranty. Pero kunwari kung nabutasan ka, di ba? So yes sir, double check mo lang lagi yung pinaka PSI natin. Yung PSI natin sir, nakikita dito sa may gilid sir. Ang battery naman natin sir, yung battery hindi siya kasama sa warranty ng 3 years, kasama lang siya sa 1 year lang po. May sarili siyang warranty, 1 year po. So just in case sir, for example, madalas naman yan sir sa battery, for example, may ilaw ka, may busina ka naman, hindi ma-start yung kotse, ito na yung problema sir, battery. So yung battery natin, either pwede ka naman bumili ka na lang sa labas, or kung dito sir, kunwari mag-iisang taon na, pwede ka nang bumili dito sir, pareho lang naman ang presyo sa labas. So may mga branded naman tayo dito sir, so para iwas problema din sir. So ngayon,
dito yung computer box natin, fuse box sir. Pag nawala yung mga ilaw sir, pwede natin i-check muna dito. Sa mga busina sir, nandito rin po. Yan sir. So makikita mo dito sir yung mga codes nya. Yan, ilaw, wiper, yung sprinkle natin sir, nandito. Makikita mo sir yung pangkuha ng fuse. It's sir, mga relays natin. Ayan po. Pero so far naman sir, kung wala naman problema yung kotse, hindi naman natin kailangan tong galawin sir. So baba muna natin sir sa pagbaba. Pas mo lang natin, baksak mo lang sir. Ayan po. So yan, Mark, okay lang ba? Saraduan ko lang saglit. Yeah. Sir, next natin yung remote engine start. Sa remote engine start sir, pwede mong i-start yung kotse using the key fob. So nasa iyo lang, basta umiilaw, nakita mong umiilaw na ganyan, maaabot na ng... So wala siyang range na sinasabi sir kung gaano kalayo. Basta sir, ang ano mo siya, indication mo dyan sir, pagka milaw, ibig sabihin na de-detect. Okay. So lock mo lang sir, 5 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5. Oh yan sir, may start na. So pag start sir, ano yan sir? Pag i-start niya yung aircon niyan, mag-ano na rin? Bukas na ang aircon sir, bukas na. Pero yung engine na lang yung ano? Yung engine sir, opo, kumbaga ito sir, ang for sir, upo muna kayo sa kabila. Okay na sir. So yung ano naman natin dyan sir, ang purpose talaga ng remote engine start para mapalamig mo yung kotse. So sa ngayon, kung pipindutin ko sir ito, mamamatay sir, for safety din kasi sir. Pero kung sakali, kunwari, gusto mo na mag-drive, tapak ka lang ng preno. Ayan. Para dire-diretso na sir. Tapos yan, makikita mo sir, mag-ilaw na lahat ng accessories mo. Kasi sir, pagka hindi mo pinindot yun, yun, pag pinindot mo lang to, off na agad sir. Boss Mark, nakabukas lang ha. Sir, sa gilid dito yan, yung mga ano natin. Patayin ko lang muna sir. Sa mga switches natin sir, yan. Check natin. Kabila. Magalaw naman sir lahat. Up and down. Sir, sa bintana, wag muna natin ibaba. Kahit mga 3D sir. Okay. Sa lock natin sir, di kasi nakababa yung likod natin. So hindi natin malalak. So dito sir, yan, visor. Tanggalin din natin yung mga plastic yan mamaya sir. Yan. Map light. Opo. Off lang natin to. Sir, dito, yan, vehicle stability assist para sa ano, sa mga... Kailangan lagi lang siya naka-on. On lang sir kasi ano, safety feature naman yan. Yan po. Tapos dito sir, yung sa gasolina natin, sa lead, so nakasakaliwa lang lagi sir yung ano natin. Wala yun sa likod, no? So manual talaga na pupuntahan. Sa likod sir, ano, kunwari, pag nagpa-check ka sa mga security guard, i-unlock mo lang yung kotse para mabuksan nila yung likod. So ngayon, kahit dito sir, ganun din po i-unlock mo. So wala siya dito katulad yung mga dati sir, di ba? Yung ano, kasi ngayon sir, switch siya, so kumbaga magnetic na yung ano. Hindi siya, wala na siyang switch dito sir para mabuksan natin yung rear natin sir. So ngayon, kung gusto mo lang pabukas, kung may mag-check lang sa likod sir, i-unlock mo lang. So mabubuksan na sir dito po. Unlock lang yung door sir para mabuksan yung likod. So dito sir, yung sa ilaw, yan, kita na sir, no? Nakikita naman natin, no? Yan, pati yung fog lights. Yan sir, makikita mo naman yung reflection. Parang may namamatay sindi yan. Fog lights to. High beam, low beam yan sir. Oh. Okay. Kita naman sa reflection. Pero mamaya sir, check na rin natin ulit. So dito naman sir, yung wiper, wag na natin i-try sir. Sige. Oh, hindi. Sige men. So yan, dito sir, sa may source naman natin dito. So for example, yan, habang nagda-drive ka, yung volume, pwede mong buksan, pwede mong ilipat sir yung channel. Pati source sir, yung source, pwede ka mag-USB kasi sir. Pwede ka mag-Bluetooth, pwede ka mag-Apple CarPlay. Sa Apple CarPlay sir, kailangan mo dito ikabit. Ano ka sir, naka-Apple no? Oo. Cord lang sir ng Apple mo. Okay, kung hindi naka-type type A pa siya? Yes sir. May alam ko sir sa mga nabibilan naman sir sa mga mall, na gumagana naman siya sir. Bili kayo sir para habang nagda-drive kayo, nandito na kayo nakatingin sa mga ways. Kasi magpo-phone mirroring naman po, mag-Apple CarPlay na. So dito sir, yan pwede pero magagamit mo naman yung Bluetooth na functioning niya.
yung mga speaker maririnig mo, sir. Kumbaga, pag nagpatugtog ka ng Spotify sa phone mo, hindi lang siya mag-phone mirroring, pero nakakonect na siya sa ano natin, sir, sa Bluetooth natin. So next, sir, ito yan, sir, di ba? May radio, Bluetooth or Apple CarPlay. Yan po. Tapos dito naman, sir, sa aircon natin, sir, ito yung sa may fan. Yan. Upper door, yan. Air circulator, sir, para ito naman, sir, yung nakaamoy mo yung labas. Gusto mo mag-circulate lang sa loob, ito. Gusto mo maamoy yung labas, sir, ito po. So mas maganda naka-on lang. Naka-on lang to, sir, para kasi kunwari katulad dito, sir, di ba? Ito nga, nakatambay lang yung kotse, nag-aalikabok, sir. What more pag tumatakbo tayo? Pag tumatakbo kasi tayo, sir, nahihigop niya yung nagkakaroon siya ng source sa labas. Yung filter natin, sir, nagbabara, magkukos ng, yun nga, humihina yung air natin, yung sa vent natin, at the same time, nagkakaroon ng odor. So, maganda lagi nakagayon po. Front, sir, yan, ito po. Check natin. So, yan yung manager. Meron naman po. Dito naman sa may baba, yung source, yan. Meron naman, sir, no? Nakaramdaman natin. Meron. Or sa baba lang, front. So, depende, sir. Madalas naman, sir. Most of the time, ito lang naman, sir. Sa front lang po. Next, sir, yung Max Cool. Ito yung Max Cool naman, sir. For example, hindi ka na nag-remote engine start tapos kailangan mo nang umalis. Pero sobrang init ng loob, lalo na ngayong summer, naka-open parking ka lang, sir. Max Cool mo lang, todo na yun, sir, lahat. Yan. So ngayon, pag lumamig na, gusto mo na yung lamig, okay na sa'yo yung cabin temperature, pinutin mo lang ulit, sir, babalik mo siya kung anong pinaka-settings mo. So ngayon, sir, yung AC naman, on-off ito, sir. For example, may pinuntahan kang malamig like Baguio, Tagaytay ka, na medyo malamig naman, pwede ka mag-off niyan, sir. Off mo or dito, adjustment. So kung traditionally, gusto mong i-off lahat ng mga accessories, sir, to off mo lang dito, to off mo lang yan dyan, bago mo i-off yung kotse. So, ginagawa pa rin ba? Or actually, sir, hindi naman na kailangan. Pero may mga iba kasi, sir, nagiging habit na nila. Kasi dati, sir, yung mga medyo lumang sasakyan, pahirap kasi, sir, sa start ng engine yun eh. So ngayon, sir, hindi naman siya nagiging problema. So kahit hindi naman kami, sir, yung mga demo namin, even yung mga ibang kliyente, sir, pag pinapatay naman nilang ganun, wala naman nagiging apekto, sir. Pwede mo siyang patayin muna. For example, diskargado na talaga yung battery mo para hindi na siya kumarga dun sa may pag-start mo, para solo na ng starter yung pinaka-volt. So yan, sir, dito naman yung sa temperature. Pinakamalamig, sir, nasa 18 eh. Pinakamainit, ngayon nga malamig eh. ito medyo wala pa, sir, di ba? Medyo, tas nakabukas pa, sir, din, tas nakapatay pa tong likod. Itong likod, sir, ito. Yan, may umano naman, sir. May sarili siya dyan, pero ito pa rin naman yung source niya. Kumbaga, yung source kasi talaga, sir, may maliit na evaporator to, sir. Pero siyempre, sir, ito naman kasi, sir, support to para yung lamig umabot ng ganun sa third row. Kasi ang second row, sir, normally abot na dito sa second row, itong unahan eh. Yung third row kasi, sir, hindi na aabot tong vent natin sa unahan. So ito na, sir, second row na yung sir, buksan ko lang para mamaya na ano natin. Tapos ngayon, sir, ito reverse camera, yan. Mamaya, sir, yung tunog wala pa naman. So nakaangat kasi, sir, kaya nasa bubong lang yung ano natin, nakaangat yung ano natin. Neutral, drive. Ito, sir, pagka gusto mong matipid lang, di ka lang. S mo, meron naman dito, indicator rin po. B. Tapos S, sir, yan. S. Kung gusto mo naman, sir, yung medyo mas aggressive yung engine, more on performance, S po. Tapos yung mga engine brakes, sir, nandito na. Pag sa may medyo mas sobrang tarik, sa sobrang punong-puno ka na, sir, yan, L. L mode, sir, sa mga packet yan, sir. Sa downhill, sir, I prefer na S na lang. S mo lang lagi. Tapos konting alalay na lang sa preno. Kailan pinipindot tong ano na to? Pag galing lang sa park? Pag galing sa park, sir, tapos lumabas ka from neutral and drive, tsaka mo lang siya pipindutin. Kasi ito, sir, habang nagda-drive ka, kaya ito, sir, nagda-drive tayo. Tapos nag-traffic, handbrake ako, neutral, tulak ko lang yan, sir. Hindi ko na kailangan pindutin. Wala nang ano. So ngayon, ito kasi, sir, para for safety, hindi mo kailangan pindutin kasi once na pinindot mo, sir, lalagpas ka eh. Ito, sir, hindi na kailangan yung neutral and drive ng pindot kasi para, kunwari, kung itong mga traffic ganyan, sir, slow moving, gusto mo mag-neutral and drive pa lang, up and down ka lang, sir, para hindi ka na lumagpas. During driving, magpapalit ka ng gear kung kailangan, so wala na ano na lang.
Hindi ka na rin magbe-brake? During driving, sir, for example, nagda-drive ako, sir, drive. Tapos biglang may paahon pala. Hindi mo na, pipindutin mo lang to, sir, pwede mo na siyang irekta ng L. Okay. Kahit di ka na magpreno, sir, dire-diretso ka lang na habang nagda-drive. Okay. So ngayon, habang nagda-drive din ako, gusto ko nang ilipat sa D, pindot lang ako, sir. Tapos tulak ko nga lang, sir, hindi ko na kailangan pindutin eh. Kasi from papuntang D, from L or S papuntang D, hindi mo na kailangan, sir, pindutin. Okay. Tulak mo lang, sir. 1, 2. So para tuloy-tuloy yung pagdadrive mo. Hindi mo kailangan mag-brake. Ako, sir, naka-brake kasi baka tumakbo tayo eh. Pero habang while moving ka, sir, tas bigla ka mag-ES, hindi mo kailangan mag-stop, hindi mo kailangan mag-brake. Hindi mo pipindutin mo lang to, sir, tas S mo lang. Okay. Yan, sir. So for safety kasi yan, sir. Tapos ngayon, kung gusto mo na mag-park or reverse, yan, sir, kailangan mo na pindutin. Kasi safety yan, para kung pa-abante ka nga, hindi mo ma-accidentally mag-reverse kasi masisira yung transmission mo yan talaga. An even part. So ngayon, sir, make it a habit habang nagda-drive ka, sir. Kung mag-neutral and drive ko lang, huwag mo na pindutin, ganyan mo lang, tulak-tulak lang sa handbrake na, sir. So ngayon, sir, ang pinaka-safe din sa kanya, sa mga automatic transmission, may makikita ka minsan nag-shift lock eh. Kaya may mga shift lock dito, sir. So ngayon, sir, kunwari nag-drive tayo, galing drive, magpa-park ka ngayon. So ngayon, kung magpa-park ka, for example, magpa-park tayo, sir, di ba? Gawin mo muna, sir, neutral ka muna, bitawan mo yung preno mo. Okay. Ay, sorry, neutral, handbrake, tapos bitaw ka ng preno mo. Para bumitaw yung tension, sir, kasi may tension yung transmission eh. Pag bitaw mo, sir, preno ka ulit, tapos park mo. Kasi mapapansin mo yan, sir, lalo na pag nakapark ka ng naka-down, nakababa or paakyat. Kasi kaya nagkakaroon ng shift lock, sir. Yung shift lock, sir, ma-experience mo yan. Kaya mag-aalis ka na ulit dun sa parking mo, naka-lock, sir. Para ang hirap ilipat, para naka-lock siya. Pero malilipat mo. Pero kasi may gearing, yung gearing niya para nakakagat. So kaya ginagawa ko, lagi kong ina-advise sa mga kliyente ko, neutral nyo po muna. Neutral nyo, handbrake, tapos bitaw kayo. Kasi pag bitaw niya, parang aatras or aabante yung kotse. So ngayon, pag preno mo, naka-steady na siyang ganun, di ba? Preno ka ngayon, tsaka mo ilipat ng part. Para hindi lang siya mag-shift lock. Kaya minsan, sir, pag di malipat yan, sir, ito binubuksan. Tapos pipindutin mo yan. So ngayon ito, sir, ito naman pala, makikita mo pag nalululobat siya, lalabas din dito, hinahanap yung susi. So ngayon, pagka nalobat na talaga siya, inabot ka, sir, ito, buksan mo lang. Tapos may susi po dito. Ito lang, sir. Ito, sir, pwede kang bumili sa mga online, yung mga para hindi siya maggasgasin. Yung mga parang cover. May mga, katulad nito, sir. Ayan. Parang silicone. Yan, sarado lang natin. Ayan. So yan yung natin, sir, dalawang susi, sir, yan po. So dito, sir, USB phone, tapos 12 volts. Sa mga ano, sir, kay Mark, pwede natin pakabit ulit. Yan dyan, yung mga dashcam. So ito, ayan, may center ano tayo, armrest. Okay naman, sir, dito. Glove box, lalagyanan ng mga ano, sir. Ano pa mo? So ang mga maganda, sir, ito, kita ng mga ano, sir, yung mga pwede mong pagbilan yung sa matting, trunk tray, ano pa bang mga gusto mo, sir. Pero yung mga dashcam, cover, tsaka yung organizer. Yes, sir, organizer, tonneau cover, tas dashcam, pakita ko para unti-untiin mo, sir. Kasi may mga nabibili kasi tayo sa mga online na kasi may mga parts talaga, sir, na original, like yung mga visor. Yan yung sa akin, sir, personally, gusto ko talagang bilhin ng mga kliyente yung mga original talaga. So ngayon ang nangyayari kasi may mga iba naman pinang-freebies yung mga ganun kasi yung quality kasi, sir, ibang-iba, nakita mo naman, sir, diba? So kung gagastos ka na rin lang, bilhin mo na yung original. Pero, sir, yung mga deep dish harness kasi, sir, wala talagang original yun. So wala nabibiling ano. May mga nabibili, sir, na kasamang pag check mo, sir, sa catalog, yun may mga original. Pero kunwari yung mga deep dish wala sa catalog ng BRV, ibig sabihin wala talaga siyang original na bibili. May mga aftermarket lang talaga tayo na bibilan or may supplier. So yung mga deep dish naman, sir, parang hindi naman siya talagang big deal na bilhin mo yung original, diba? So even the tonneau cover, yung tonneau cover na nabili ko talaga kasi dito nasa around 12 to 11,000. May nabibili tayo nasa around 3 plus lang ganyan. Tas same siyang itsura. Yung lambot
acceptable siya. Very decent. Hindi siya yung mukhang lulundo. Kumbaga, pag prines mo kasi yung original, sobrang tigas. Yun kasi sir, parang medyo may konting galaw. Pero pag nilagyan mo nga ng organizer, wala, talagang fix na, talagang matigas siya ng pundasyon dun sa ilalim. Yes sir. So, yun naman sir, may mga question pa ba tayo sir? Ito hindi na natin ma-demo sir ha, pero Okay bili ka muna sir para pag nag-travel kayo. Ano sir, wala pa tayong gasolina sir, 11 kilometers ng tinakbo. So, batang-bata pa yung ano natin sir. Gasolina sir, bibigyan kayo mamaya ni Kiefer, may parang Mamaya na may binigyan na dito lang sir, sa katabi lang natin, pagas ka lang dyan sir. Ayan, ito. Ito naman sir, yung may kita mo sir yan, mapapalit-palitan natin sir, yan, may range. So range natin 0 na sir, kasi wala na tayong gasolina no. Pero mamaya sir, bago ka umalis, may make sure namin na makatawid ka dyan sa gasolinahan. So yan, 6 km per liter yung average natin kasi di pa nababiyaya yung kotse. The more na tinatakbo mo yan sir, may kita mo yung kilometer per liter. So trip A, trip B, huwag mong buburahin sir para makita mo yung kilometer per liter. So yan, adjustment din ng ano, tapos yun sir, 11,000 pa lang sir yung tinatakbo. Ito sir, yung change dito sa ibabaw lang. Even yung pag-adjust sir ng clock natin nandito sir. Sa tunog sir, try na natin. So ano sir, iba pa yung quality sir ng Bluetooth. So pag nag-Spotify ka, mas gaganda pa yung quality. Kasi pag FM, medyo ano naman yun sir. Bluetooth, YouTube Music, okay lang naman. Yes, pwede po. So dito sir, pwede natin... Sige nga, isa tayo. Sige sir, ano mo? Bluetooth mo sir. Tsaka ito sir, adjust mo pa ito sir, ito. Yung bass. Pati yung trimbo. Pero yung ano na lang natin, sa default na lang siya. Yan sir, yan. Tapos back. Bluetooth mo lang sir. Hanapin mo lang si Honda. Bluetooth. Search natin. Honda HTF sir. Yan, ito. Yan. Pair mo lang sir. Allow. Both. Yan sir, pwede mo nang ano sir. Pwede ka pang tawag, pwede ka rin pang Spotify. Not installed. Isa ka na muna. Sige sir, ignore mo muna sir. So, Spotify ka na sir, pwede na yun. So hindi ka ng Spotify talaga sir. Yan sir, pwedeng volume mo dyan sa'yo. Yan sir, sige sir, todo mo dyan sir. It's dito ko na lang mag-adjust. Sir, maano mo pa kasi yan, ma-adjust mo pa. So, ano nga lang sir, sounds. Ito sir, di ba parang medyo, parang kulang pa siya ng tremble eh. Para medyo gumanda-ganda pa. Sa sir ito lagi, kasi ito sir may bass na eh. The more na i-angkat mo kasi ito sir, parang medyo babasag, gandang-gandong. So ngayon itong pag-chill, pag medyo relax lang sir, ito pwede mo naman medyo so rock or beat. Pwede mong ganyan sir. Pero Kasi default siya. Default. Ito yung default sir, gitna lang talaga. Gitna lang siya. Parang kita mo sir na wala yung parang kalansing niya, di ba? Yung treble niya. Kaya ako sir, kaya ganyan parang medyo ay ano yung tunog kasi puro bass eh, di ba? Kasi ito sir, the more napapansin ko sa mga kotse, kung matakaw ka sa bass, diyan nababasag. Okay. Pero itong treble naman, di naman sir. Kasi yung maliit lang naman yan, para may tweeter lang naman siya sa ano. Yan yung treble po. So dito sir, pwede mo adjust, front or sa likod. Yan. So, or sa unahan. Or Gitna lang. gitna lang. Gitna lang. Yan, yan lang. Minsan kasi minsan ayon makinig mo sa sa likod. Tsaka mo i-adjust. Sensor, okay naman sir, no? Okay. Sir, patayin ko muna kasi wala na tayong gasolina. Yan. Then, patayin muna natin yung Sige na. Picture na lang tayo mamaya sir para dire-diretso na kayo. Para nabawas sa ano natin. Reverse. Reverse.